bahay na. Tapos mawawala pa kasi ayaw tayong payagan dito. Gusto ko na daw kunin ng mama mo. Malapit na. Mom, Dan. Oo, mama andun. Papayag ka ba? Mama. Sino mas love mo? Ate Isabel o mama? Mama. Ano ba tawag niya sa'yo, mama? Mama pala ang tawag mo kay Ate Isabel. Mama. Ang mama po ni Abdullah ay binugbog po ng mga basher. Pagpunta ko dito kay Ate Isabel, ay nadatnan ko na pinapaliguan ni Ate Isabel si Abdullah kasi napakainit nga naman. Siguro naligo na daw siya kanina. Yun nga, medyo maalinsangan kasi sobrang init kaya pinapaliguan ulit yung bata dito sa ilog kung saan ito yung meron lang talaga sila dito na tubig kasi wala namang iba. Opo. Opo. Naligo ka na? Hindi ka dyan. Ulit, naligo ka na? Ha? Opo? Saan mo opo? Opo. Dito mo talaga yun siya pinapaliguan natin sa Bel? Opo. Dito na siya po dyan sa taas. Okay. Opo. Safe naman itong tubig na to, di ba? Opo. Nag-ano nga lang po gawa ng mga... Kasi may mga nakaharang na kahoy ano. Grabe, Abdullah. Nagbabaw. Bulit. Bulit. Ligo ka? Ang ubo niyan. Kahirap kami magpaligo dito. Kahit mainit na tubig ng Kahit mainit na tubig, binabantuan. basta napatagal-tagal sisipunin talaga siya, no? Mm. Sensitive pala to si Abdullah, no? Ang hirap nga po niyang Ang hirap siyang paliguan. Hindi siya pwedeng... Ang ano naman kasi kapag ganitong mainit, no? Opo. Nakaawa din ng bata. Nagsusulo pati. Ay, minsan nagsusulo siya dito napunta? Opo, opo. Ay, grabe ka, Abdullah. Huwag ka dito baka mamaya din ka doon. Naliligo ka dito mag-isa, Abdullah? Habulit? Nasabay po ito dyan sa malalaki. Sa malalaki. Na ano din. Na ano din siya pag malaki po yung tubig. Tubig. Anong tinanghalian ninyo ngayon, Ate Isabel? Ang naman po ka. Ha? Nagkain ng... Nagkain kayo? Ano ulam nyo? Gulay? Mm. Okay. Maganda naman yung katawan ni Abdullah sa nakikita ko, no? Hindi siya payat. Ano po, sakto lang malaki yung katawan po, niya. malaki po ito nung di pa nagkakasakit. Mas malaki pa siya dyan. Opo. Pero sa nakikita ko naman sa kanya, maganda naman yung katawan niya. Hindi naman siya yung payat o ano. Hindi na lang po siguro siya. Hirap na lang po siguro siya magtaba gawa ng malikot. Malikot na, no? Medyo malikot na din. Tapos nagda-dive na lang kasi tumalas. Malikot ka kasi, Abdullah. Uy, pikit-pikit siya. Paano? Tapos ka na ba? Tara na, pupunta na tayo doon kasi bawal pala to si Abdullah mapatagalan sa tubig. Madaling sipunin. Is mo na si mama mo? Hindi? Bakit? Mom, Dan. Saan? Dan. Saan si mama? Nasa abroad? Da. Si Baba, nasan si Baba? Bundan. Bundok? Doon? Miss mo na si Baba? Hardoy. Miss mo na si Baba? Ha? Da. Hindi rin? Da. Bakit hindi? Da. Ha? Da. Ito, kita mo yung sarili mo? Ang puting-puting bata na to kahit na nandito siya sa hindi siya maitim na bata. Ang puti. Kamusta? Presko na yung pakaramdam mo? Ha? Hindi pa rin. Grabe naman, hindi pa rin presko. Naligo ka na nga. Pang ilang ligo niya natin sabihin? Pangalawa na? Sige lang, kapalit nito pag nakakawala dito sa lupa. Takbo ng takbo ay. Takbo ng takbo. Kawawa naman si Ate Isabel sa paglalaban ng mga damit nyo. Opo. Opo. Say mo, opo. Baka malaglag ka. May kinausap po sana akong karpintero para magawa ito kahit paanong bahay nila Ate Isabel. Mapalitan ng mga haligi na mapalagyan natin ng hardiflex tapos yero. Yung sakto lang sila. Kaso nga lang po ang problema ay yun nga po yung may-ari nito ay nagsasabi po na
baka mas masayang lang daw kasi pag naisipan daw may papagawa daw kasi dito, baka paalisin din sila Ate Isabel. So nakakalungkot lang po mga kalingap na gusto lang sana nating matulungan din sila Ate Isabel. Kaya nga po kumausap na ako ng karpintero, kaso nga lang ganoon naman yung nangyari. So hanggang ngayon iniisip pa rin namin kung ano yung pwede na na magawa. Noon ba Ate Isabel okay naman kayo dun sa sa may-ari ng lupa? Opo, dati nga po din po kami nakatira nun. Yan sa kabila na yan? Opo, yan po may Ah. pinatira din po kami dun. Saan ba nagsimula yung ganito na bakit kailangan paalisin dito na Nung naglipat na lang, nung naglipat na po kami, tapos nagkaroon na po kami ng kapitbahay? So yun yung mahirap mga kalingap. Nagkaroon na ng ng misunderstanding siguro. Dati po kasi kami lang, halos kami lang naman din po yun nandito. Tapos nung nagkaroon na po ng iba, yun na. Nagkaroon na ng Sayang mga kalingap kasi ito yung kinita nila sa sa pag natin sa kanila. Iilaan ko sana sa pag dito sa bahay nila. Para nung sa ganon may maging accomplishment naman po tayo dito kay Ate Isabel. Naghahanap na din kami sana ng mapagkukunan natin ng mga kahoy kasi kailangan na talaga ito palitan. Sira na yung mga kahoy niya dito. Kaya nga lang ganito po yung sabi ng may-ari. Anytime daw na makumpleto na, hindi ko alam kung anong kinukumpleto at may papagawa sila dito, paalisin din daw sila dito. Lahat ng bahay na nandito. So di ko na alam kung saan sila Ate Isabel kapag ganun yung nangyari. Paano pala Ate Isabel kapag ganun po yung nangyari? Saan na kayo titira? Hindi ko po. Ha? Hindi ko po Tap. Wala ba tayo dyan pwedeng mahiraman ng lupa? Wala ba? Ano po, nung dati po kasi nandito pa sila papa, nagpaalam naman po sila papa kina Lolo Ramil. Kila Kagawad Ramil. Tapos Nagpayag naman po sana kaso medyo malayo na nga po kami sa tubig. yun lang yung problema. Opo, sa tubig po talaga. Abdul, Le. gusto ko na daw kunin ng mama mo. Malapit na. Mom. Don. Oo, mama andun. Papayag ka ba? Mama. Sino mas love mo? At Ate Isabel o mama? Mama. Ha? Mama? Sino mas ano ba tawag niya sa'yo, mama? Mama pala ang tawag mo kay Ate Isabel. Mama. Kaya pala. Love mo si mama? Mama. Alin ito? Si mama? Mama. Ito ang love mo pala si mama Isabel. Ang cute naman. Nauntog nga po. Nauntog ka? Nasugatan ka? Sila, malikot. Ba't nasugatan ka, Abdul? Okay. Ano ito? Sugat? Ta. Ha? Ano ito? Ito masakit? Ha? Jay. Hindi. Jay. Okay. Kompleto na ba yung ngipin niya, Ate Isabel? Hindi pa. Tit? Galing nga. Marunong mag-English si Abdullah. Tit. Tit? Ang ganda ng tit mo Ano kaya Ate Isabel pwedeng gawin natin? Sayang mga kalingap. Kumbaga para kala Ate Isabel po ito ay bahay na. Tapos mawawala pa kasi ayaw tayong payagan dito. Kasi nga may nagmamayari daw nitong lupa na to. Anytime gagamitin nila ito, alis na to sila. So hindi ko alam kung saan sila Ate Isabel pagtapos nito. Pero hindi naman natin nahayaan yung mga kalingap kapag nangyari na paalisin sila Ate Isabel dito. Hindi tayo papayag na wala silang matutuluyan. Kung pwede natin silang kunan ng maupahan, pwede natin gawin yun. Kung mayroon dito sa malapit sa sentro para malapit sila sa mga bilihan. Tingin mo Ate Isabel, possible kaya pwede mangyaring ganun? Na halimbawa kung sakaling paalisin kayo dito, siyempre hindi naman po namin nahayaan na kung saan lang kayo mapunta, kukuha tayo ng uupahan nyo. Para sama-sama pa rin kayo, malapit kayo dun sa bayan. Tingin mo. Tapos malapit sa school ng mga bata. Pwede naman. Pwede din, di ba? Habang wala pang matutuluyan, pwedeng gano'n Ate Isabel. Para din sa mga bata, para pabor sa kanila, mas malapit-lapit. Ate Isabel. Naglalakad lang din po pati kasi Kapag kung sakaling sa bandang sentro tayo makakuha, kaunti lang lalakar nila. Opo. Kaunti lang. Pag galing po kasi dito, naalis sila alas 5.
Alas 5? Napakaaga, ano? Opo, Tapos anong oras pa yung klase? Yung Mga high, 7 pa. yung high school po kasi 7:15 daw po, na nila. Flag ceremony na, kaya naaga po sila. Tapos yung elementary po yata 7:30, nasabay na lang din po sila. Ay, ganun. Ang kulit mo, Abdullah, ang kulit mo. Nakakapanghinayang na dapat pwede nating mapagawan nga dito sila Ate Isabel, kasi willing naman po tayo na tulungan sila para dito sa bahay, para magkaroon sila ng tirahan na maayos. Kaya nga lang, yun nga, nagkakaroon ng kumbaga parang may hadlang para matuloy natin yun. May mahadlang, so pag-isipan pa rin natin kung ano yung pwedeng magawa pa rin dito kay Ate Isabel. At payag naman sila na kung dumating nga yung time na paalisin sila dito lahat, ay willing sila magsama-sama sa isang kung may upahan dito habang wala pa silang malilipatan. Pwede po natin gagawin yung ganun. At si Abdullah tulog na. Pinaliguan lang ng mama niya. Mama kasi yung tawag niya kay Ate Isabel. Tulog na agad. Okay, at Isabel, meron lang ako sa'yo din gustong sabihin, i-share ko sa'yo na yung mama ni Abdullah na nung huling vlog natin na panood niya, tapos nag-message sa amin na sabi niya nasa kanya daw lahat ng resibo ng pinapadala niya sa inyo dati kada buwan-buwan. Meron din naman po. Ngayon nga daw may resibo daw, so parang parang bakit daw nasasabihan siya na parang pinababayaan niya daw si Abdullah. Yung hindi naman po kasi talaga siya totally buwan-buwan nagbibigay eh. Kasi since naman po nung umalis siya, nung nasa abroad naman na po siya, isang beses lang siya sa akin nagdirekta nagbigay. Tapos po nung yung kinakasama niya na po ang nabigay. Yung kinakasama niya. Opo. Okay. Tapos sabi niya bakit daw kayo nagkautang nung na-hospital si Abdullah, nagbigay daw yung papa niya noon. Yun po yung huli. Pero bago po yung huli, parang 2 o 3 beses na po itong nadala. Nadala sa ospital. Hanggang sa umabot pa nga po kami noon ng provincial. Tapos siya nandito pa po siya noon sa Pilipinas. Sabi po kasi niya wala pa naman daw po siyang pera. Kaya si mama na po ang gumawa ng paraan. Okay. Tapos sabi niya, Ate Isabel, bakit daw po nasabihan siya na umalis na lang ng ganun-ganon na parang walang paalam, hinatid pa nga daw siya ng mga magulang mo. Opo, hinatid nga po talaga siya, pero hindi man lang po siya nagpaalam kay mama na yung anak nga po niya iiwan niya diyan kay mama, tapos o kaya yung magpaalaman lang siyang aalis na siya. Basta pagkahatid daw po nila mama nung nandiyan na yung bus, nagsakay na lang daw po yun ng tuloy-tuloy na lang daw po yung pagsakay yun. Kahit po yung kapatid kong kaya po sila nagtatalo ay at hindi man nga lang daw po yung nagpaalam kay mama. Kaya ano ba yung pagkakaalam nila mama mo nung hinatid? Hindi alam na mag-abroad na diretso yun? Alam po yun. O kaya nga, Alam ibig sabihin ko lang kung hinatid nila mama mo siya na alam naman pala nila na mag-abroad, tapos iniwan dito si Bullet, for sure iiwanan talaga dito. Hindi po, ang inaano po kasi nila mama, sana nagbilin man lang kumbaga daw. nakipag-usap man lang na maayos na Yun po nanay, yung halimbawa na lang nanay, iwan ko po si Bullet, okay lang po ba sa Pwede inyo? niya naman po daw sabihin na mama o kaya nanay, pwedeng ikaw na muna mag-alaga dito nga po, magtingin-tingin. Wala man lang pong ganun. Wala man lang umalis na lang ng walang kumbaga pag-usap na maayos. Opo, pero inatid po talaga yun ni mama at saka ng kapatid ko. Totoo talaga Opo, inatid yun. Nag-iiyak pa nga daw po yun nung umalis, sabi ni mama. At siguro po inano din na magtatrabaho nga po. Sabi ni mama, sabi po kasi sana nun ni mama, ba't pa daw po kasi lalayo? Pwede naman daw po sana sa Maynila na lang. Kung gustong nakikita-kita lang si Bullet, yung mapupunta-puntahan lang po sana niya. Wala. Gusto po yata talaga niya mag-abroad. Kaya nagalis siya. Okay. So mga kalingap, base po kasi sa nakita ko sa natin sa comment section, sa mapa YouTube natin, mapa Facebook page natin, yun nga po yung nakita ko, yung mama po ni Abdullah ay binugbog po ng mga basher. Yun po. Siguro dun po siya kaya po yung kumbaga binugbog siya ng mga basher sa
sa comment section na lahat ng negative nandoon na sinabi sa kanya. Kaya yun, medyo na-stress din daw siya na hindi halos makatulog. Kasi nga iniisip daw niya na kung siguro sa tingin niya para sa kanya, hindi niya napabayaan si Abdullah kasi nagpapadala siya. Kaya nga lang, siguro hindi natin alam kung sumasapat din talaga yung pinapadala niya dito kay Abdullah. Lalo na nasabi natin sa bill na hindi naman talaga totally buwan-buwan. Hindi po talaga. Okay, talagang hindi talaga sasapat para kay Abdullah. Lalo na nagagatas, diaper. Ang hirap, hindi po kasi alam nyo naman yan kung gaano po yung buhay dito sa Pilipinas. Lahat ng bagay, bili, lalo na ngayon pamahal ng pamahal yung bilihin. Hindi na biro po talaga, kaya kung magpadala man tayo ng, magkano ba yung napapadala sa iyo dati at Ano po, sabihin? yung una po niyang binigay, nag 5K po yun. Tapos, yun lang po yung na-claim ko mula sa kanya. Okay. Tapos po yung mga sumunod na, 1K, 2,000, hanggang nag 3,000 lang po. Yung huling bigay po niya nung nakarang, nagbigay po ng 2K yung kinakasama niya. Tapos, tinanong pa nga po niya ako kung magkano daw. Sabi po niya kung nagpadala na daw po. Sabi ko, 2K. Tapos sabi niya, parang nagtataka pa siya. sabi niya 2K lang daw. 2K lang. Okay, so, Sabi niya ng ganun. Kaya pinasa ko po sa kanya yung reference. Yung screenshot po nung GCash. Okay. Tsaka yung convo namin nung talagang yung mga kinakasama kalingap, po niya. mahirap pagkasyahan yung 2,000 sa bata sa loob ng isang buwan. Hindi po talaga basta-basta kakasya yun. Kasi isipin po natin, gatas pa lang magkano na. Nag-iilang araw lang sa bata yan, yung gatas. Tapos diaper pa po, magkano na ang diaper? Sabihin natin 200 pesos, ilang piraso lang po yun. Halos sa isang linggo lang, kulang pa. Kaya yun po siguro yung para kala Ate Isabel naman, naakala siguro ng mama niya, sapat na yung pinapadala niya para kay Abdullah. Nakakaawa din po sana na talagang bugbog po talaga yung mama ni Abdullah. Kaya nga lang wala po tayong magawa kasi opinion naman po yan ng mga manonood natin base sa inilalahad natin na kwento ng buhay ni Abdullah at saka ng kanyang nanay. Yun po, doon lang din nagbabase yung ating mga viewers. Kaya ayun, sige, ang gusto ko na lang sana, ma'am, kung mapanood nyo, kayo na lang po ni Ate Isabel ang mag-usap ng maayos, nang wala pong anumang makakapagbitaw ng masamang salita. Mas maigi po sana mag-usap kayo ng mahinhin lang, mahinahon, para mas mapag-usapan po ninyo ng maayos kung ano yung plano nyo kay Abdullah. Kasi kawawa po itong bata. Yung bata po ang naiipit, kawawa po siya. Sa nakikita naman namin, mahal na mahal ni Ate Isabel po itong anak ninyo. Yun nga lang, ganito, wala silang magawa kasi ganito lang yung buhay nila. Kaya ito lang din yung buhay na naibibigay nila kay Abdullah. Okay, Ate Isabel, may dala po ako sa inyong kasi pangako ko pala Ate Isabel noong nakaraan. Magdadala ulit ako ng bigas sa kanila. Dala ulit tayo dito ng isang sakong bigas para kala Ate Isabel, para po may pang ulit kayo kasi sabi mo naubos na yung dala ko noong nakaraan, di ba? Okay. Isa lang na nakakalungkot talaga na hindi maalis sa isip namin yung dapat na mapapagawa natin to. Kaso nga lang yung may-ari ng lupa ay medyo complicated po. So wala tayong karapatan dito, hindi natin to sarili, hindi rin sarili nila Ate Isabel. Kaya wala tayong magagawa kung anong decision po na may-ari ng lupa. Napakahirap, laging ito po yung problema dito sa Kapalongan ng mga tinutulungan natin, yung sariling lupa. Maging sa tinutulungan ni Commander na nakaready na ang pampabahay, hindi pa rin po matuloy-tuloy dahil sa lupa. Kasi hindi naman po tayo malaking YouTuber para makabili tayo ng halagang 100,000 na lupa. Hindi po tayo ganong kalaking vlogger, hindi tayo kumikita ng ganong kalaki para makabili tayo ng lupa na 100,000 tapos pabahay sa tulong ng sponsor. Hindi pa po natin kaya. Kaya hanggat maaari, kung may mahihiraman tayo ng lupa kagaya ng Kaladagay na ginawa ni Commander ng hiram ng lupa, ganun po sana yung mangyari. Kaso nga lang, hindi naman lahat pare-parehas ng tao na pwedeng mahiraman ng lupa. Kagaya ni Ate Isabel, kung sana ay magbago pa yung isip ng may-ari nito para maayos natin tong bahay nila. Okay, Ate Isabel, salamat sa pagharap ulit sa amin ngayong araw, ha. Okay, ano to, papa, kaya nyo ba ipasok doon? Kaya? Oh, sige na, baka dadating naman yung kapatid niyang lalaki.
dito na umuwi ba araw-araw ang kapatid mo lalaki? Minsan po. Paghahapon. Paghahapon, okay. So ito lang siguro yung update muna natin dito sa kanila para makapagdala din ng konting blessing dito kay Ate Isabel. At hindi naman to dito nagtatapos. Nakikita nyo naman kahit na malayo tiyatsaga tayong pumunta dito para makapagdala ng suporta kay Ate Isabel. Okay, sana sa mga gusto magpaabot pa ng blessing kay Ate Isabel, mag-comment lang po kayo or mag-message sa Marcos TV channel or sa ating sa ating isa pang personal account na Marcos Gomez Arsiga. Mag-message lang po kayo diyan. Pero mas mabilis dito sa Marcos TV channel na lang. Salamat din pala sa mga sumusuporta dito sa Facebook page, sa mga nanonood sa page natin kay Ate Isabel. Maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal nyo kay Abdullah. So hanggang dito na lang. Suportahan nyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at lahat po ng kasamahan namin sa Team Kalingap. Maraming salamat. God bless. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.